Si Adonias, anak ni David, ay naghangad maging hari at itinaas ang kanyang sarili. Naghanda siya ng mga karwahe, kabayo at mga tauhan upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Kumampi sa kanya sina Joab at Abiatar. Nagdaos siya ng handaan at nag-alay ng mga hain na dinaluhan ng kanyang mga kapatid at ilang pinuno ng Juda. Ngunit hindi niya isinama si Salomon, si Propeta Nathan, si Binayas at ang mga tapat kay Haring David. Guys, Kuya guys. dari sidak guys. 40 na kita guys, 40. Gusi na ako guys, gusi. Hindi na. 로우파이한 음악과 너의 멜로디 난 거기에 맞춰 춤을 춰 Yung ating finished product, simple lang. So, ilang ko ba kayo na lang? Ano ba ako lang kayo na? Kuan to, magbuhigod ako sa school ba pag ila ko mo ilakat to sa libi. May lang ko kayo na? Nahilis na gano'n. Tara, hilis na. Oh guys, so dali. Ay, Jollibee. Long. Uy, long. Gagawin ka mo. 낮에서부터 밤이 흘러가듯이 난 너를 따라서 흘러가겠지 oh. So good evening guys, no? So ngayon ay tapos na tayo sa ating trabaho. Kunting recap lang natin yung last week. So yung last week ay talagang nagkaroon tayo ng yung parang overconfidence tayo at dahil yun nga inintay natin yung opportunity na yun na tingin natin na ganun yung mangyari, yung iniisip natin, no? Pero hindi nangyari. So yun, at naging FOMO tayo guys, no? Nung Wednesday. So nakita nyo naman to guys, no? Nagkaroon tayo dito ng wipeout sa ating natirang account, no? Meron tayong natirang account ng last week, mga 30 to 40 yata yun, no? Pero napalaki natin, naging 50. Then yun, pagka Wednesday ay nagawa nating may patalo dahil nga nagkaroon tayo ng FOMO, no? So hindi talaga ganun ka dali, no? Yung target natin na maging discipline talaga, minsan talaga isang araw lang nasisira natin yung ating plan, no? Na ilang days nating ginagawang plano at minsan ay nabibreak natin ng ilang minutes lang, ilang oras lang at yung araw na yan, no? So hopefully this coming week guys ay maging strictly talaga tayo, no? Sa ating plano na maging disciplined traders. So good. Last week ay naramdaman ko na hindi talaga tayo ganun ka-pressure ng di katulad ng yung nakaraang week ay naging parang pressure sa atin dahil nga nag-scalping tayo. So medyo stress, no? Stress talaga yung scalp. Pero good thing naman dyan ay madaling na-enhance mo yung emotion, no? Pagdating sa trading. So for now, at yung last week ay good dahil hindi tayo ganun ka-stress dahil nga meron tayong setup, meron tayong proper weight, how to enter a trade, no? Meron tayong setup. So good. So meron tayong 4, no? Nagkaroon tayo ng positive, no? 4 na araw na positive tayo. Yun nga lang guys, nagkaroon tayo ng isang wipeout talaga, no? Sa ating natirang fund. Kaya pagdating ng Thursday ay nag-fund tayo another. Pero good thing naman guys ay nabawi natin, no? Nagkaroon tayo ng positive dito. In that week, no? Nagkaroon tayo ng positive 9. So positive 9 tayo yung week na yan. So yan guys. So nabawi natin, hindi tayo negative ng last week. So for this coming week guys, yung plano natin ay same pa rin, no? Same strategy, yung ating engulfing pattern, no? Bearish or bullish. So if bullish above yung ating price action sa 200 at saka 58 MA. Pag bearish naman ay below yung ating price action dun sa 58 MA at saka 200 MA. So yun lang, so simple lang yung ating strategy guys. For example, ganito, so meron tayong bearish engulfing, kailangan malapit siya doon sa 200 MA yung ating 58 MA at yung price action. Hindi katulad dito guys na
medyo katulad nito guys, for example, tingin natin dito is bearish engulfing, pero malayo siya sa 58 MA at 200 MA. Medyo risky, no? Dahil nga, pag mga ganyan, possible na hihinga muna yung price, lalapit muna siya sa 200 MA or sa 58 MA bago siya mahuhulog. So, yan yung kadalasan na nangyayari guys. Pero, hindi naman talaga tayo 100% na sure, no? Sa anong mangyayari. Yung mga ginagawa lang natin, yung possible lang na pwedeng mangyari sa price, no? So isa na yon, yung ating same strategy pa rin, pero yung ating idadagdag guys, yung last week ay, or yung nakaraan ay na-wipe out na yung ating $30, no? Na $30 challenge na papalakihin natin at nagkaroon tayong bagong fund na $30. So yung binago natin guys ay mag-a-add tayo, no? So mag-a-add tayo ng $30 or above na fund na extra natin. So kung meron tayong extra, i-add natin dun sa ating pangkapital, no? So yun yung gagawin natin. So hopefully magkaroon tayo ng extra money para may fund natin para pagdating ng panahon, no? Or malaki yung ating kapital na hindi agad tayo magkaroon ng wipe out, pero control pa rin natin yung ating lots, no? Yung doon pa rin tayo sa pinakamababa. So yung gagawin natin siguro kung magkaroon tayo ng kapital ng $1,000, so doon na tayo magbago ng ating lots. So $1,000 below, so pinakamababa yung lots na gagamitin natin 0.01 doon sa standard, no? Then kung tataas ng 1k plus yung ating fund ay pwede na tayo mag 0.02, no? Yun yung guys, no, yung ating isang plan for this coming week at saka for the future, no? So hopefully meron kayong kunting makuhang idea guys sa ating mga ginagawa, sa ating pag-vlog dito guys. So simple lang yung ating ginagawa, no? So sana makatulong din sa inyo na sa mga gusto magsimula. So panoorin niyo lang yung ating video guys, possible na meron kayong kunting makuhang idea guys. I know hindi pa ito ganun ka-perfect. So pero I know na newbie pa ako at maganda yung sa newbie tayo manood, no? Dahil na nga dyan natin masasabayan niyo yung ating pagsisimula sa newbie, although hindi dapat yung iniisip natin kailangan nga doon talaga tayo manonood sa mga marunong na, no? So pero kadalasan kasi guys, meron talaga silang mga courses, no? So sa katulad ko na hindi agad makapaglabas ng pang-fund or pang-bili ng courses, so mahirap sa atin. So yung ginagawa ko sa ngayon ay sinishare ko, no? Hindi na kailangan pa nang gumastos tayo ng malaki or ano man. Meron na tayong YouTube University, no? Pilitin yung manood kahit yung bang sari-sari, no? Sari-sari yung panonood natin. Pero guys, wag kayong mag-alala kung sari-sari yung napapanood nyo dahil darating yung panahon na magsisink in sa iyo. Para bang yung mga sari-sari na yun may mga part na mabubuo, no? Pagdating ng panahon na yung time na yan hindi mo pa ma-apply or hindi mo pa maintindihan that time kung nanonood ka pa niyan, pero pagdating ng panahon guys, kung may encounter mo na yung mga bagay na yan, kusang mabubuo or kusang magsisink in sa iyong mind at kusa ding ma-apply mo yan. So yan yung nararanasan ko guys. So, kaya hindi pa rin ako nagsisisi kung iba-iba yung pinapanood ko dahil yun nga minsan nagiging isang piece siya guys. So, parang puzzle siya ba? Yung parang nagiging isang piece siya na para mabuo yung kabuuan na puzzle, no? So yun. Kaya di tayo tutigil guys. Manood pa rin tayo ng mga YouTube University kahit iba-iba yan. Basta about sa trading, goods pa rin yan. So, yan lang muna for this vlog guys. So, hopefully meron kayong kunting makuhang idea guys. Sa mga darating na panahon, hopefully, makapagbigay tayo ng more quality videos. So, yun lang. So, happy trading everyone. So, see you next video. Bye. Hey, yeah,